magkaroon ng impeachment. Sila pa ang lumalabag. Lumaban po kayo. Paglaban ninyo ang karapatan ng ating mamamayan. Mula sa movement against tyranny, Marcos singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos singilin! Magandang hapon po o umaga po pala sa inyong lahat. Alam niyo po, ako siguro ang pinakamatanda dito sa inyong lahat. Doble pa yung inyong edad, mas matanda pa ako sa inyo. Eh bakit ako nandito? Alam niyo ba kung ilang taon ako? 87! Meron ba kayong 87 dyan? Wala. Walang aamin. 40 pa lang ako, dapat kalahati lang ako. Alam mo kung kailan ako naging aktivista? Kung kay Marcos pa. When I was only 29 years old. Hanggang ngayon, aktivista pa ako. Kasi once an activist, activist forever. Kasi po, ang paniniwala ko po, basta may nangyayaring laban sa ating bayan, kahit na nakaratay ako sa panig, tatayo po ako para ipaglaban natin ang ating bayan. Itong nangyayari sa atin ngayon, nakakalungkot. Kasi yung mga Senate, yung Supreme Court, na dapat sila yung pinaka-matataas ng gobyerno, na dapat magtatanggol sa karapatan ng tayong mga mamamayan. Sila pa ang lumalabag sa kanilang tungkulin na ipagtanggol ang mga mamamayan. Tingnan niyo po, bakit tayo ngayon magkaroon ng impeachment? Dahil po ang mga nasa gobyerno, kailangan meron na natawag natin accountability. Dapat sasabihin nila kung ano ginagawa nila. At saka, dapat hindi sila, yung impunity, dapat wala si impunity. Parang sila, hindi dapat sila parang mas mataas pa sa batas. Kung nakikita natin ang maraming mga opisyalis natin, parang wala sa kanilang batas. Ang ginagawa nila sa batas, wine-weaponize ang batas. Ginagawa nilang weapon ito para supilin ang lahat ng mga nag-criticize sa kanila. Sa aking edad na ito, gusto kong sabihin sa inyo na talagang ako'y naninindigan sa karapatan ng ating bayan. Gusto ko ako pa naniniwagan dyan sa Supreme Court. Kay Leonel, nagtataka ako bakit siya gumawa ng ganyang pasya. Pero pa naman akong sana respeto sa kanya, pero nawawalan ako ng respeto. Kasi yung ginawa niya talaga, hindi man siya nagtingin kung ang pasihan ng kanyang desisyon ay totoo o hindi. Ang pasihan niya sa kanyang desisyon ay wala daw plenary. Pero nakita naman sa minutes ng meeting ng Kongreso na may plenary. So yung basehan niya sa kanyang desisyon ay hindi totoo. Kaya dapat ang kanyang desisyon ay walang visa. At kayo sana, nananawagan ako, magkaroon naman kayo ng humility, kababaang loob, na tanggapin nyo kung kayo nagkamali. Kaya i-reverse ninyo ang inyong decision. Kasi po yun lang ang mga kapagpatuloy ng ating impeachment. Bakit natin gusto magkaroon ng impeachment? Sa totoo lang po, ang paniwala ko, kahit na magkakaroon ng impeachment, maa-active pa si Sara. Pero bakit gusto ko na may trial? Kasi gusto kong maipaliwanag ano ang mga kasalanan ni Sara sa ating bayan. Pag nakikita natin yon, at makikita natin na talagang may kasalanan at talagang mabigat ang kasalanan, tapos inakwit pa siya, ay talagang dapat tayong mamamayan. Hindi na natin tatanggapin yun. Hindi po ba? Alam niyo po, ang tingin ko, yung cowardice, anong cowardice sa Tagalog? Yung kaduwagan ay very infectious, parang COVID, no? Nakakahawa. Kaya kung lahat tayo ay duwag,
individual. Pero alam nyo, ang tingin ko rin, ang katapangan ay infectious din. Nakakahawak din ang katapangan. Kaya pag ipapakita natin dito, kahit na isa-isa sa atin, na tayo matapang na lumalaban para sa karapatan ng tao, may inspire po natin ang ating mga kababayan na sila din ay lumaban. Lumabas kayo sa inyong mga tahanan. Ako po, sanay na sanay ako makipag-rally, makisama sa paggagawa sa lahat ng mga inaapi sa ating bayan. Kaya po, itong matag na ito, nananawakan po ako sa inyo, mga bata pa. Yes! Please naman, Opo! sa anang tapang ninyo, I am really challenging you. Kayong mga mas bata pa sa akin. Lumaban po kayo. Paglaban ninyo ang karapatan ng ating mga bayan. Sabihin nyo sa Supreme Court, i-reverse ang kanilang desisyon. Maraming po salamat. Convict Sara now! Sara now! Well, nandito ang iba't ibang grupo para nabantayan yung anbak dahil alam natin na marami ng mga naipasa ng mga motion of consideration kaugnay din sa naging desisyon ng Supreme. Kaya narito kami kasi salang Tuloy na naghirap, si Marcos walang bukas pa rin sa pagpapahirap. Tulad ng noon, ng mga Panginoon, di nagbago panahon. Kala mo mga hapon, dapat desisyon na dapat nila, lalo na yung sinasabi nila walang sila na lamang ang mayawak ng desisyon. Pagtaas ng sahod, sobrang bagal parang prosesyon. Wala kayong prosesyon, dahil sa inyong mansyon. Gawang boses, inyong nilog. Duterte, ilang taon na moralitis. Yaking bato, na parang silirin. Inyong silipin, buhay ang lipid. Sara nagnakaw na parang silupin. Ang masa na galit, ikayakan natin. Bawat panahon ay isa sa yakin. Balik ka. no, at katotohanan. Imulat ang mga magkakamali na muna makikita problema. Suliranin ang mga magagawa. Sa una na ito nagkakaman. Ito silang pinahirapan ng tinuring ng alila. Ispat ang kinikita, pumayag ng nakutang. Takas pa ng piliin sa hod, kulang na kulang barya. Ang kinikita ka boss, di ba magkasya ko boss? Nakapasensya, pinipisyo ay wala pa. Kahit na magsipag, kung hindi gumagaan. Dahil sa aking talinstrasya, mismang dahil wala silang pakialam kung sino ang napipinsala. Basta ay kumikita, di nila ay nalintana. Kaya ang paraan tumigil sa pagkakagamos. Ito na ang panahon para sa atin ang bumangon. Sama-sama na supilit, diktador na walang utang na nagiging dahilan kung ba't bayan natin mahirap.